Jesus. Thank you, Jesus. And everybody shout, thank you, Jesus. Psalms 145. Praise God. Psalms chapter 100, verse 45. Ito ang Psalm ni David. I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works, and men shall speak of the might of thy terrible acts. I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great in mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of thy glory, of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom. Thy dominion endureth throughout all generation. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry, and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Can you come here, Pastor? Tonight, I want to preach to you from this last night, the reason for my praise. May dahilan sa aking pagpupuri. Hindi lang to para emosyon lang. Hindi ito para masaya lang. May dahilan ako sa ginagawa ko. Lead the prayer, Pastor Regan. Atong ibayaw ang atong makamot diha sa atong Ginoo. O Dios nga labing gamhanan, niining kagabion Ginoo, hallelujah, magapanulti mong ubos ka alagad nining dapit o Dios. Lord God, hallelujah, nining kagabion karon, ikaw magadihog kaniya, ikaw magahatag kag kaalam nga kahibalo diha lamang o Dios makaplagan kanimo. Lord God, ning kagabion Ginoo, asa man maabot ang imong mga pulong, ikaw Ginoong Dios magabless sa mga dalunggan nga makadungog. Dili lang niining adapit Ginoo magapamuhat ang imong mga pulong bisan asa Lord God nga lugar. Amen. Ikaw magabless Ginoo sa tanan magapaminaw. Dalaygon ka Lord God sa walay katapusan. All the glory belong to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Everybody shout, the reason for my praise. Hallelujah. Kamayan mo yung katabi mo, ngitian mo. Sabihin mo, pag hindi ka magpupuri, lakasan nyo, pag di ka magpupuri, hindi ako tatabi sa'yo. Sabihin mo sa isa mong katabi, pag di ka magpupuri, lilipat ako ng upuan. Dahil gusto ko ang katabi ko palapuri. Ang gusto ko ang katabi ko pumapalakpak. Ayoko ng katabi na murag tuod, tulala. Gusto ko ng katabi na nagdayeg sa Ginoo. Hallelujah. You may be seated in Jesus' name. Na ay rason
sa akong pagdaig. And it's a beautiful reason. It is a biblical reason. It is a logical reason. It is a compelling reason. Maraming mga theologian ang nagsasabi na ang Psalms 145 ang monumental praise psalm. Ito ang crown jewel of praise. Maraming nagdidebate na by far ang Psalms 145 ang pinakamagandang nasulat ni David pagtungkol sa dahilan sa pagpupuri, mga kapatid. Isa lang ang aking pinagpipray simula nung unang gabi na dumating ako dito. Hallelujah! Isa lang ang aking dalangin na ang mga young people maintindihan na naay gahom sa pagdaig. There is power in praise. Ang ating goal for the next 2025, Lord, gusto ko next year, I will be a better praiser. Starting today, gusto ko, mas himo ako na palapuri, paladaig sa imo, Ginoo. Hindi ako papasok sa aming church na tagatingin lang, tagaupo lang, tagalait sa mga tao. Hallelujah! Tagatawa lang. No! Gusto ko, pagpasok ko sa church, ako ang number 1 worshiper. Ako ang number 1 praiser. Pag akyat pa lang ng pastor ko sa pulpit, ako ang number 1 na sisigaw, preach it, pastor! Preach it, pastor! Preach it! Because there is power in praise. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga kapatid. And let me tell you 2 reasons bakit powerful ang pagpupuri. Number 1, duol ta sa presensya ng Diyos kung kanunay ta mudaig. Sino dito gusto ang presensya ng Diyos? Come on, sino gusto ng presensya ng Diyos? Sorry, young people, ang presensya ng Diyos hindi inaantay. Hindi ka uupo dyan at mag-aantay. Lord, kumilos ka. Lord, buhos mo presence mo. Ang tagal naman. Ano ba yan, Lord? I'm so naiinis na sa'yo. No, you don't wait the presence of God. You invite the presence of God. Kaya pagdating sa church, magtataka ka, may iba na puspos, may iba hindi na puspos. May iba naka-receive ng Holy Ghost, may iba hindi naka-receive ng Holy Ghost. May iba na revive, may iba hindi na revive. Anong pinagkaibahan? Yung isa nagpupuri, pero yung isa nakatunganga. Kung gusto mo ang presensya ng Diyos palagi sa buhay mo, magdaig ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, and you are close in the presence of God through the power of praise. Hindi ka nga maka-pray ng maayos nang walang munang start ng pagpupuri. Hindi ka naman pwede mag-pray agad, Lord Jesus, pahingi ako pera. Hindi ganon. Bago ka mag-pray, nagpupuri ka muna. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I adore you. I worship you. I magnify you. Anong ginagawa mo? Creating the atmosphere. Create the atmosphere first. Importante ang atmosphere. Pag ang halaman nilagay mo sa maling atmosphere, hindi yan magtubo. Dahil nilagay mo sa maling atmosphere. Pero pag nilagay mo ang halaman sa tamang atmosphere na may araw at may ulan, mabilis siyang lalago. Ganon din, pag tinanim ang salita ng Diyos sa iyo, kailangan ilagay mo siya sa atmosphere ng pagpupuri. Kaya pagising mo sa umaga, wala ka sa mood. Kasi sinimulan mo yung umaga ng Facebook,
Sinimulan mo ng umaga ng salamin, 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 hindi ka naman sabihin. Kaya wala ka sa mood, kaya masama ang spirito mo. Inutusan ka lang maghugas, wala na sa mood, madaling magalit. Bakit? Mali ang pagsimula mo ng araw mo. Pero kung paggising mo, lumuhod ka muna. Thank you, Jesus, sa panibagong buhay. Thank you, Lord, sa panibagong kalakasan. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. You are the first and the last, who was and is to come. At pag nagsimula ka ng pagpupuri, paglabas mo sa bahay, yung mama mo, sige, yaw-yaw, hindi ka apektado, nakangiti ka lang. Sige ma, no problem ma, maganda ang mood mo. Bakit? Nagsimula ka sa atmosphere ng pagpupuri. There is power in praise. And I'm not lying to you. I'm saying that based from my experience as an evangelist. Every Sunday, iba-iba ako ng church na napipreachan. And I'm going to tell you, yung simbahan na palapuri, ang bilis ng pagkilos ng Holy Ghost. Yung simbahan na lagi nagpupuri, grabe ang revival. Yung simbahan na nagpupuri, grabe ang harvest ng kaluluwa. Pero pag yung simbahan hindi palapuri, patay yan na simbahan. Hindi yan totoong simbahan. Ingay ang basihan na buhay. Pag ang sanggol, baby, lumabas, ipinanganak, natahimik, kabahan ka na. Baka patay yan. Kaya pinapalo yung baby. Pinapalo ng ganun para umiyak. Kasi noise is the sign of life. Oh God. And this is not just a noise. The Bible says this is a joyful noise. Sa sabungan, may noise. Sa concert ng mga K-pop, may noise, pero walang joyful noise. Saan? May joyful noise. Dito sa iglesia, apostolic, Pentecostal, merong joyful noise. Noong ating mga pastor dito, naintindihan natin, ibang mga tigulang na medyo hirap na sila tumayo, pero nagpupuri sila. Nagtataas pa rin sila ng kamay. Umiiyak pa rin si pastor. Pero paminaw mo mga igsuon, pag may nakita kayong preacher na hindi marunong magpuri, huwag kayong makinig dyan. Hindi totoong preacher yan. Pag nagpipreach siya, ang galing niya mag-challenge, magpuri. Pero pag iba nag-preach, hindi maka-response, hindi yan totoong preacher. Performer yan. Tandaan natin, we are not the star of the show. We are not the celebrity. Jesus is the star of the show. Jesus is the center of the spotlight. At hindi bumababa ang credibility mo bilang minister sa pagsuporta sa ministry ng ibang tao. Hindi ka bumababa pag marunong kang mag-amen sa preaching ng iba. Mas lalo ngang nabibless ang tao sa iyo kasi hindi ka lang magaling sa pulpit, magaling ka rin dito sa baba. I'm sorry to tell you, kayo magalit. Pero kayong may mga posisyon sa office, may mga posisyon sa church, kung pagdating sa church, hindi kayo example ng pagpupuri, hindi ka qualified dyan sa posisyon mo. Mag-resign ka na! You're not worthy for that. Hindi ka nilagay dyan para maging politika. Hindi ka nilagay dyan para maging bida-bida. Nilagay ka dyan para maging leader ng pagdaig at pagsamba sa Diyos. Kaya kung ang posisyon mo ang dahilan na hindi ka nakakapagpuri, mag-resign ka na. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lahat ng youth president sa church, tumayo. Lahat ng youth president. Sige, huwag kayo mahiya. Hindi ko kayo tatapon sa impyerno.
Ang mga youth president, tingnan natin itong mga youth president. Mga youth president, tayo dapat ang manguna sa pagdaig sa Ginoo. Huwag niyo silang utusan pumalakpak, hindi ka pumapalakpak. Huwag mo silang utusan lumapit dito, hindi ka nakikita dito. Huwag mo silang utusan na magpuri sa Diyos. Tayo na may office, tayo dapat ang #1 na leader sa praise and worship. Thank you, Youth President. Next, yung isa kong pinanggigigilan talaga. Lahat ng musicians tumayo. Lahat ng marunong tumutugtog sa church. Musicians, tayo, huwag kayo mahiya. Talent yan ng Panginoon. Musicians, bakit pag tumutugtog, nagpupuri, pero pag preaching, umaalis? So sabay pagwali, nasa labas nagkakain-kain, nasa labas nagmimerienda. Ano ka, pogi? Ano ka, artista? Ano feeling mo, showbiz ang ministry? Dapat, musicians, makita ang worship mo pag wala ka ng hawak na instrument. Dapat hindi ka lang magaling dito. Dapat makita ka sa altar. Dapat makita ka sa prayer meeting na makita ang atong mga musicians. Hindi lang magaling tumugtog, magaling magpuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, musicians. Oh, hallelujah. Ang linaw ng sabi sa Bible in Psalms 22 verse 3, ang Diyos nagapuyo sa pagdaig sa Israel. Imagine that, mga kapatid. Si Lord daw nanananahan. He inhabits the praises. Ang meaning ng word na inhabit, He dwells. Pag nakakita daw si Lord ng may nagpupuri, ang sabi ni Lord, yan ang gusto ko, diyan ako, diyan ako. He inhabits the praises. Now we have big question here. Kala ko ba Evangelist EK, omniscient si Lord. Kahit saan, nandyan si Lord. Bakit kailangan pa natin magpuri para i-invite yung presence niya? Tandaan mo, iba ang omnipresence sa active presence. Pwedeng nandito si Lord, pero wala siyang gagawin. Bakit? Wala mang nagpupuri. Pwedeng nandito si Lord, pero walang healing, walang revival, walang miracle. Why? Wala mang nagadaig. Pero pag may nagpupuri, God starts to show up. Pag may nagpupuri, ang sabi ng Diyos, pagagalingin ko yan, palalakasin ko yan, i-restore ko yan, i-revive ko yan. Oh, come on, young people. We just don't want the omnipresence. We want the active presence of God to manifest in this place tonight. Oh, hallelujah. Don't hear me, mga kapatid. Let me tell you something. Kung nakikita nyo si Jesus ngayon, kayo na ayaw magpuri talaga. Kung nakikita nyo si Jesus ngayon, nakaputi, naglalakad dito sa atin, tatayo ka lang ba dyan at sasabihin, wow, hi Lord. Upo ka lang ba dyan? Uy, ang galing dyan si Jesus Hindi ko maniwala, nauupo ka lang dyan sa likod at tatahimik ka pag makita mo si Jesus karong gabi. Hindi ka lang uupo dyan. I believe, Pastor Vincent, nag-stampede na tayo ngayon. Nag-aagawan tayo. Sinong unang makalapit kay Jesus? Kasi alam natin, siya ang sagot sa ating problema.
Siya ang kagalingan sa ating karamdaman. Siya ang kalakasan sa ating kahinaan. But young people, I have a good news. Nandito siya! Nandito siya! I said, nandito si Jesus ngayon. Will you just sit there? Will you just watch? Will you just observe? If you open the eyes of your faith, Jesus is in the house. Come on, claim your healing. Claim your miracle. Claim your revival. Jesus is in the house. Oh. Sino mga kapatid? Itong lagi niyong tandaan. God is magnetized when He is magnified. Oh, hallelujah. Ang Diyos na mamagnet pag siya ay naitataas. Pastor June, hindi porket maraming people, kikilos na si Lord. Hindi sinabi ng Bible na pag may 500 plus young people, kikilos ako. No. Hindi niya sinabing, I inhabit the people. Ang sabi, I inhabit the praises of His people. So pag nandito si Jesus, tapos di ka nagpupuri, alam mo sinasabi ni Lord, di ko feel na welcome ako. Di ko feel na gusto nila ako. At maging katulad lang tayo ng Nazareth na doon lumaki si Jesus pero wala siyang ginawang himala doon sa lugar na yun. Ngayong gabi, pupurihin natin ang Diyos at hayaan natin magpaulan ang Diyos ng miracle, signs, wonders, Holy Ghost, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Psalms 34:3. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. I-magnify daw natin si Lord. Yung mga pa-cute-cute natin, tingin mo na ma-magnify si Lord. Yung mga pa-number 4 natin, tingin nyo ba na ma-magnify si Lord? Yung pagpapaganda, pagpapagwapo natin, tingin nyo ba na ma-magnify si Lord, mga kapatid? Hallelujah! Bakit sa sports, ang dali natin mag-ingay? Sa volleyball, ang dali natin mag-ingay? Sa basketball, ang dali natin mag-ingay? Pag nakakita tayo ng gwapo, ay! Coco Martin! Daniel Padilla! Earl Pestaño! Ang ingay-ingay, mga kapatid. Hallelujah! Hindi diyan na ma-magnify ang ating Panginoon. Ang na-magnify ang Panginoon. Huwag ka lang umupo diyan. Move your body. Shake your body. Open your mouth and start saying, Dalaygon ka, O Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo. I will praise you with my whole heart. I will magnify you. I will not magnify my problems. I will not magnify my circumstance. I will magnify the name above all names, the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang umupo dyan. Create an atmosphere. Huwag ka lang tumingin dyan. Create an atmosphere. Itong problema sa atin mga young people, pastor, pag song lead, ang galing magpuri. Talagang, sayaw, sige sayaw. Grabe magpuri. Pero pag word of God, tulog. Pero pag preaching, tulog. Totoo ka ba talagang Kristiyano? Na yung groove lang ng music gusto mo, pero yung preaching ayaw mo? Yung preaching sinasaway mo?
Dapat kung malakas kang magpuri sa song lead, dapat times 2 sa preaching ng Word of God. Kasi ang nagligtas sa'yo, hindi music, gospel, preaching ang nagligtas sa'yo. Dili ta naligtas dahil sa kanta, naligtas ta dahil sa pulong sa Ginoo. Kaya dapat todo ang atong daig sa pulong sa Ginoo. Kaya ka kumakanta because the Word says it. Kaya ka tumatalon because the Word says it. Kaya ka tumutugtog because the Word says it. Kaya ka kumakanta, it is written, it is written, it is written, it is written. Wala tayo lahat ngayon kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Word of God. So give respect. Respect it. Respect. Oh, hallelujah. Hallelujah. Okay pa ba kayo mga kapatid? Senya-senya lang ako pag overtime na dahil gusto ko mag-preach hanggang 3 a.m. Una, nagpuri tayo para maduol ta sa presensya sa Diyos. Pangalawa, itong tandaan nyo, kaya tayo nagpupuri because praise is the only thing we will do forever. Dili ta pastor habang buhay. Dili ta preacher habang buhay. Hindi tayo prayer warrior habang buhay. Hindi tayo soul winner habang buhay. But we will be a worshiper forever. Pagdating sa langit, walang general superintendent, walang sectional presbyter, walang sectional youth president, walang may malaking opisino. Kitang tanan, worshiper lang ta forever. Kaya, kung hindi mo kayang magpuri temporary, bakit ka paasa na kaya mo yan gawin habang buhay? Sa temporary nga, di ka maka-worship eh. Sa forever pa. Pagdating mo sa langit, di ka nagpupuri dito, tapos daling ka ni Lord sa langit, ma-out of place ka. Kaming lahat tumatalon doon, ikaw nandun sa gilid. Dili ako ng mga lokso-lokso na yan. Dili ako ng mga dagan-dagan na yan. Tingin mo, hindi ka itapon ni Lord balik sa impyerno. Kung hindi ka makapuri dito, ma-OP ka doon sa langit. Ang pagka-evangelist ko, sa earth lang to. Pero ang pinaka number 1 calling ko ay maging worshiper. Hindi pastor, hindi evangelist, hindi anumang title sa UPC. My number 1 calling and lifestyle is to praise Him. Horabahasya kayaralaha. Sa langit, walay ranggo, walay titles, wala ng hierarchy. Lahat luhod lang tayo doon. Sigaw lang tayo ng sigaw. Worthy, worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Day and night, worthy, worthy is the Lamb. Walang mataas na opisina doon. Lahat tayo ay nagpupuri lang sa Diyos. So ito sa Psalms 145, tinuro sa atin ni David, meron siyang 4 na dahilan bakit daw siya nagpupuri sa Diyos. From Psalms 145, from verse 1 to verse 6, ito ang first reason bakit daw nagpupuri si David. Ang sabi ni David, I praise God for His greatness. Pinupuri ko ang Diyos dahil siya ay dakila. David worshiped
God because God is great. Not because He feels great, but because God is great. Ang sitwasyon sa ating kinabuhi, di palaging great. Amen? May panahon masaya, tawa-tawa, may panahon sigig-tag iyak. Hindi palaging great ang ating buhay. Hindi palaging great ang ating ministry. Lalo na ang ating kwartas, samot, laging hindi great. Laging very bad. Hindi palaging great ang ating health. Hindi palaging great ang ating sitwasyon sa ating pamilya. Hindi palaging great ang takbo ng ating career. Pero in spite of all that, God is always great. Hindi man maganda ang sitwasyon ko, hindi sitwasyon ang sinasamba ko. Ang Diyos ang aking sinasamba. And He is always great. Psalms 48:1, great is the Lord and greatly to be praised in the city of God. 3 times sinabi diyan ni David sa Psalms 145, ginamit niya yung word na great, greatly, greatness. Pagdating sa verse 6, sinabi ni David, I will declare thy greatness. Psalms 48:1, hallelujah. Psalms 96:4, for the Lord is great and greatly to be praised. 1 Chronicles 29:11, for thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in thine earth is thine. So reason number 1, we praise God for He is great. He has done great things. That's why I will always bless His name. Maaring ang 2024 mo was not a great year, but you still have a great God for the whole year 2024. Now, sa inyo na mga ayaw talaga magpuri, kahit anong sigaw ko dito, di talaga na ano yung mga lubot niyo, mga kapatid. Now, I respect you kung ayaw nyo magpuri, karapatan nyo yan. Pero ito ang tandaan nyo, purihin nyo man si Lord o hindi, He will always be the great God. Pumalakpak ka man o hindi, He is still great. Tumalon ka man o hindi, He is still great. Tumakbo ka man ng pagpupuri o hindi, He will always be the great God. Oh, hallelujah. Lagi ko naririnig sinasabi, kailangan ng Diyos ang ating pagpupuri. Dapat tayong magpuri, kailangan ng Diyos. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagpupuri. Bakit? Kung may kailangan ang Diyos, hindi siya Diyos. Kaya siya tinawag na Diyos kasi wala siyang kailangan. Nasa Kanya na ang lahat, nag-exist ka man o wala. Without you, He is still God. But without Him, you are nothing. Hindi niya tayo kailangan. Pero bakit niya tayo pinapupuri? Iba yung may kailangan siya, iba din yung may gusto siya. Oh, hallelujah. Hindi niya kailangan ng pagpupuri, pero gusto niya na tayo ay nagpupuri. Watch. Alam nyo ba bakit niya gusto na magpuri tayo? Kasi kailangan natin siya. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Siya walang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya. That's why we praise Him. We praise Him. We praise Him. Because we need Him. We need God. We praise Him. Not because He needs it. We praise God because we need Him. Pag di ka nagpupuri,
sinasabi mong di mo siya kailangan. Pero pag nagpupuri ka, you acknowledge the total dependency na kung wala ang Diyos, wako'y maimo. Ako kinabuhi. Watch. In verse 1 to verse 2, I love yung ginamit na word ni David dyan. Ang sabi ni David, I will extol Him. I will praise Him. I will bless Him. Sa buong Book of Psalms, Pastor Shem, wala talaga akong nakita na sinabi ni David, I feel to bless Him. I feel to worship Him. Tayo mga Pentecostal, magaling tayo sa feelings eh. Hindi ako magpupuri kasi parang hindi ko pa feel. Wala pa ako sa mood. Baka next Sunday. Yan ang problema pag nakadepende sa feelings. Ang worship is not feelingness. Ang worship ay willingness. Kahit hindi mo feel, you will. Kahit hindi mo feel, you will. I will bless the Lord at all times. Hindi ko feel pumalakpak, but I will clap. Hindi ko feel lumundag, but I will jump. Hindi ko feel magsimba, but I will. Even though I don't feel, I will. Now, bigyan ko kayo ng 5 seconds. Purihin nyo ngayon ang Diyos kahit hindi mo feel. You don't need feelingness. You need willingness. Are you willing to praise Him in your darkest hour? Are you willing to praise Him even in the most painful situation? Don't care what you feel. God is great. 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 The backbone of my praise is not feelings. The backbone of my praise is God's greatness. Puna tayo mga kapatid. Very good. I love that. Reason number 1, we praise God because He is great. Reason number 2, sabi ni David from verse 7, Psalms 145:7, sabi ni David, we praise God for His goodness. Kasi, Pastor Vincent, nakakatakot na si Lord great pero hindi good. Patay tayo dyan. But the Bible says, He is great and He is good. Number 1, we praise God for His greatness. Number 2, we praise God for His goodness. Psalms 33:5, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Psalms 34:8, o tilawi ug tan-awa naa ang Ginoo, maayo ang Ginoo. Psalms 86:5, kay ikaw Ginoo maayo ug andam magpasaylo. Psalms 105, kay ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy magapadayon hangtod sa kangturan, ug ang iyang kamatuoran magpadayon sa tanang henerasyon. Psalms 103, we know this, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Young people, marami sa atin ngayon, yung buhay nyo ngayon, pinag-pray nyo yan dati.
Nakalimutan nyo lang. But you are now standing in the threshold of an answered prayer. Meron ang nag-trending sa Facebook yung hindi na marami ang tubig sa instant noodles. Kita mo ato? Dati ang buhay, ang daming tubig sa noodles para lang magkasya sa buong pamilya. Pero ngayon, hindi na maraming tubig. Blessed na tayo. Bakit? Maayo ang Ginoo. Sabi pa ng isa doon, hindi na ulam ang toyo. Sausawa na lang. Sino na nakaranas na ulam toyo? Sarap din kaya, di ba? Toyo, mantika, tas konting asin, tas kamay. Kalami. Pero hindi maganda sa health. Pero noon, toyo lang ang ulam natin. Masaya tayo. Pero ngayon, binagpala na tayo ni Lord. Sausawan na lang ang toyo. Bakit? Maayo ang Ginoo. Hallelujah. Sabi pa ng isa doon, hindi na kami bibili ng Coke pag may okasyon lang. Dati, may iba sa atin, makabili lang ng Coke si Papa pag may birthday. Makabili lang ng cake si Mama pag may okasyon. Pero ngayon, araw-araw sige Coke, naka-diabetes na lang tayo. Bakit? Maayo ang Ginoo, mga igsoon. Karon, hindi na magsisinungaling si Papa at si Mama na busog pa sila. Dati laging nagsisinungaling si Papa, Mama, sige lang, busog kami, kayo lang, kain lang kayo. Pero ngayon, blessed tayo ng Diyos. Bakit? Maayo ang Ginoo. May iba sa inyo dito, dapat patay na kayo, may sakit kayo noon, pero binisita kayo ni pastor, pinagpray kayo ng mga kapatiran, hallelujah, pinagaling kayo ng Panginoon. Bakit? Maayo ang Ginoo. May iba sa inyo, muntik na madisgrasya sa motor habang nag-drive ka mo, pero sumigaw kayo, Jesus, iningatan kayo, ginaprotektahan ka sa Ginoo. Ngano, maayo ang Ginoo. Young people, yung blessing na meron tayo ngayon, kabutihan lang yan, lahat ng Diyos. Yung talento natin, kabutihan lang yan, lahat ng Diyos. Yung church natin, kabutihan lang yan, lahat ng Diyos. Sinong naniniwala na maayo ang Ginoo? Now, kung hindi mabait si Lord sa'yo, mag-shut up ka lang ngayong gabi. Pero kung naniniwala ka na mabuti ang Diyos, praise Him! I said He is good. I said He is good. He is good. All my life, He has been faithful. All my life, He has been so good. Thank you, Jesus. Yun lang ang masabi ko palagi. Thank you, Lord. Pakabait mo. Itong nakikita nyo, evangelist, hindi ito bunga ng pestanyo. Hindi ito bunga na magaling ako, talented ako. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong pagkukulang sa Diyos. Itong ministry ko, andito lang ako dahil maayo ang Ginoo. Hindi ka pupunta sa langit because you are good. Pupunta ka sa langit because Jesus is good. And He is good all the time. All the time. He is good. So we praise God for His greatness. We praise God for His goodness. Verse 11 to verse 13, sabi naman ni David, we praise God
for His glory. Ang himaya sa Ginoo, hindi lang siya great, hindi lang siya good, but He is a glorious God. He is a glorious God. Ang Diyos ay mahimayaon. Psalms 24:7-10, itaas ang inyong mga ulo, o mga ganghaan, ug pataas kamo, mga ganghaan nga walay katapusan. Ug ang hari sa himaya musulod, kinsa man kini nga hari sa himaya. Ang Ginoo nga kusgan ug gamhanan, ang Ginoo nga gamhanan sa gubat. Ug ang hari sa himaya musulod, kinsa man kini nga hari sa himaya. Ang Ginoo sa mga panon, siya mao ang hari sa himaya. Isa sa favorite verse ko, Romans 11:36. Kay gihan kaniya ug piniagi kaniya ug ngadto kaniya ang tanan nga butang. Gikan kaniya, pinaagi kaniya, ngadto kaniya, kanya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Now, gusto ko to dikdikin sa inyo. Hindi nyo mabibigyan ng glory si Lord kung concern ka pa rin sa glory mo. There is a price to pay to give God the glory. At alam nyo ba ano ang price to pay? At some point, you must be willing to be ugly to give Him the glory. Kailangan handa kang pumangit para mabigyan mo siya ng glory. Kung sa pagsimba mo, nahihiya ka makita sipon mo, nahihiya ka makita laway mo, mahihiya ka makita kasi pangit mo umiyak. Kung concern mo pa yan, hindi mo talaga siya mabibigyan ng glory. Kailangan willing kang magmukhang tanga, willing kang magmukhang buang, willing kang pumangit, alang-alang lang sa iyang himaya. Lagi ko itong sinasabi, sasabihin ko ito sa inyo ngayon, hanggat hindi ka pa pumapangit, hindi ka pa totoong nag-worship. Hanggat cute ka pa, you are not worshiping. Hanggat guwapo ka pa, you are not worshiping. Hanggat maganda ka pa, you are not worshiping. Dapat kung hadlang mga girls, yung heels na hindi ka makapagpuri, itapon mo yung heels na yan at bigyan mo ng papuri ang Diyos. Dapat pagkatapos ng youth rally, mukha tayong galing sa Marawi, na yung ating mga buhok sumabog na, yung ating mga damit nagpunit-punit na. Anong nangyari? We praise Him. We praise Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Meron bang willing pumangit ngayon? Mabigyan lang ng glory si Lord? Tulak mo yung katabi mo, sabihin mo, ang pangit mo. Yung mas malakas, sa kabila naman sabihin mo, ang pangit mo. Tulak mo naman yung isa ng mong katabi, sabihin mo, ang pangit ko. Sabihin mo ulit sa isa mong katabi, ang pangit ko. Yes, pangit tayo. Ano ba ang pangit? P, Pentecostal. A, Apostolic. N, New Creature. G, Godly. E, Energetic. D, Transformed. Lahat ng pangit, mag-ingay! Lahat ng pangit, mag-ingay! This is for your glory! This is for your glory! Asa ng mga pangit? Asa ng mga pangit? Asa ng mga pangit? Asa ng mga pangit?
Let the worshiper arise. Young people, balik tayo sa heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Dili ang akong barong. Dili ang akong church. Dili ang aking posisyon. It is always about you. Now and forever. Tayo lang tayo, mga kapatid. Aminin ko sa inyo, namimiss ko yung dati. Naka-attend pa ako ng mga Gen Con noon, 2003, 2004, bata pa ako. Pero dati, pag song lead, walang naka-cellphone ng ganun. Walang nakaganon ng picture. Lahat nakapokus sa Panginoon. Naatay media team, pero pwede ba, pag conference, hingiin na lang natin sa media team yung picture. Mag-focus tayo na magpuri sa Panginoon. Huwag kang mag-video para mag-trending. Huwag kang mag-video para maraming likes and share. Focus ka sa worship. Mga young people, alam nyo noon, dati alam to ng ating mga pastor, pag conference, tapos hindi ka nagpupuri, yung nakaupo ka lang ng ganyan, o kaya nakatayo ka lang, yung mga tao sa harap, titignan ka na weirdo. Yung mga tao, magtitinginan sa'yo. Bakit di ka nagpupuri? Sino ka sa tingin mo? Mas magaling ka sa Diyos? Mas marunong ka sa Diyos? Mas dakila ka sa Diyos? Nganong nakaupo ka lang diha? Nganong nagtanaw-tanaw ka lang? Dahil ka ang Ginoo! Pero karon, pastor, pag ikaw sa church, nagawali ang pastor, tapos ikaw, amen! Yung mga tao titingin sa'yo. Bakit kami na ang weird na nagpupuri kami? Bakit kami na ang weird na nag-amen kami? Ikaw na hindi nagpupuri, ikaw ang weird. Ikaw ang buang-buang ka. God is good. God is great. God is glorious. Give Him the praise. Oh, lalabaho sa kaya. Ibalik natin ang apostolic worship. Ibalik natin ang apostolic praise. Hindi lang ngayong gabi, ngayong linggo, sa inyong local church, young people, kayo ang number one mag-worship doon. Kayo ang number one magpuri. At sagit ka mo, preach pastor, preach pastor, preach pastor, preach pastor, preach pastor, preach it! Ay, alaw. At huling, rason ni David, number 4. From verse 14 to 21, kayo na magbasa, assignment nyo. Ang sabi naman ni David, God is gracious. Puno siya sa grasya. Di lang siya great, di lang siya good, di lang siya
glorious, siya rin ay gracious. Bakit? Ang dami nating promise kay Lord, di naman natin tinupad. Pero binuhay pa rin tayo ng Diyos. Because He is gracious. Ang dami nating kasalanan na dapat na preso na ta, nasa impyerno na ta, pero nga nung naapata dire sa church dahil ang Diyos puno sa grasya. Young people, wala sa atin ang malinis dito. Huwag kayong magbanal-banalan. Huwag kayong maglinis-linisan. Ito lahat, biyaya lang to sa Diyos. Grasya lang to sa Diyos. Sa social media karon, ang daming nag-judge kay Maris Racal kasi may mga nilabas na screenshot at maraming mga tao nag-comment, kadiri, nakakahiya, kadiri, marumi, kadiri, babae. No, I'm not saying na tama yung ginawa niya, mali yun. But my point is, tayo rin naman may ganong kasalanan. Huwag talaga kayong maglinis-linis. Dahan-dahan kayo pagiging judgmental nyo. Baka nakakalimutan mo, may kasalanan ka noon, tinakpan ka ng Diyos. Nilinis ka ng Diyos. Kaya dapat may grasya ka sa kapwa mo kasi ang imong kinabuhi, grasya lang tanan sa Diyos. Sino ka para mag-judge sa kanila? Sino ka para tuldukan ang buhay nila? Grasya lang di tanan. Kaya, lahat yan naintindihan ni David. Sabi ni David, God is great, God is good, God is glorious, God is gracious. Kaya pagdating sa 2 Samuel 6, nung ibanalik na yung Ark of the Covenant, ang sabi sa Biblia, David danced before the Lord. At alam nyo ba, sumasayaw siya kahit mag-isa lang siya. Ang totoong praiser, kahit ikaw lang mag-isa sa church, magpuri ka! Kahit yung iba hindi nagpupuri, magpuri ka! Kahit yung iba hindi nag-amen, mag-amen ka! Kahit yung iba, kahit lahat tahimik, kahit mag-isa ka, pupuriin mo ang Diyos! Hayalaha, shokorarabaha. Pastor, habang nagasayaw-sayaw si David, sabi ng mga tao, nabuang na ang atong hari. Baliw na ang ating hari. Sira na ang ulo ng ating hari. Pero walang paki si David. Bakit? Sabi ni David, I have my reason. I have my reason. Oh! As long as I'm living, I've got a reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. Young people, naranasan ko rin umupo dyan. Naranasan ko rin magpuri pag mga youth camp. Pero aminin ko sa inyo, Pastor Regan, ang pumipigil sa pagpupuri ko, hindi si Satanas, hindi ang anumang spirito. Minsan, ang nagpipigil ng pagpupuri ko, yung katabi ko. Minsan, yung ano ba, gusto mo na ba mag-praising ba? Yung katabi mo parang nagagalit sa'yo, na ang likot-likot mo. Alam niyo yung secret dyan? Lipat kayo ng upuan! Mali ka ng nakatabi!
naata dire. Hindi to concert, hindi to pageant, hindi to Miss Universe. This is revival time. This is worship time. And I have my reasons. Hoya na baha. At ang sabi sa Bible, nung nagdaig si David, hinubad niya ang kanyang pagkahari. Di siya nagubad ng damit. Inalis niya yung robe ng hari. At ang sabi sa Biblia, nagsuot siya ng gitawag na ephod, na ito ang damit ng mga priest. Sinuot niya kasi ang priest sa Old Testament, sila ang servant ng Diyos. Sabi ni David, Lord, sa Israel, ako ang hari. Pero sa harapan mo, servant lang ako. Hindi ako national evangelist. Hindi ako presbyter. Hindi ako general superintendent. Servant lang ako when it comes to worship. Hubarin mo ang pagka-professional mo. Hubarin mo yung sabihin mong mataas ang pinag-aralan mo. Kung talagang mataas pinag-aralan mo, lead us in praise. Lead us in worship. Huwag mo gamitin yung talino mo para ipaghambog sa aming walang alam. Gamitin mo ang edukasyon mo na mahimaya ang Ginoo. I rebuke professional Pentecostal. Hindi ako against dyan na may license kayo na teacher, may license kayo na engineer. Pero kung dahil sa profession mo, di ka na makadaig sa Ginoo, itapon mo yan. Yang profession mo, grasya lang tanan sa Ginoo. Kaayo lang tanan sa Ginoo. Pagdating sa pagpupuri, walang professional. At alam mo, Pastor, makatunaw, bakit gustong-gusto ko ang Pentecostal worship? Nakasimba na ako sa Baptist. Nakasimba na ako sa mga Trinitarians. Nakasimba na ako sa ibang iglesia. Di ko sila sinisiraan. Sinasabi ko lang anong meron sa kanila. Alam niyo yung pagpupuri nila? Nakakoryo. Bilang. 1, 2, 3. Hallelujah. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Bilang ang pagpupuri. Pero yun ang gusto ko sa Pentecostal. Wala nang koryo-koryo! Kembot na! Diretso! Di na kailangan ng mechanics. Di na kailangan ng 1, 2, 3. When the Holy Ghost is upon you, you will praise! Yung pagpupuri na walang bilang. Yung pagpupuri na hindi ka conscious. Yung pagpupuri na wala kang pakialam. That's it. That's it. That's it. That's it. Yes. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Buang yan, may rason yan, may rason yan, may rason yan, may rason yan. Dili di emosyon, nato'y rason. Oh God. Now.
Paminaw mga igsoon. Habang nagpupuri si David, Pastor Regan, paminaw. Habang nagasayaw-sayaw si David, sayaw-sayaw siya. Doon sa bintana, Bisaya ng bintana. Bintana. Doon sa bintana, nakatingin si Michael. Kinikriticize siya. Tinatawanan siya. Sabi ni Michael, nagpakauwaw lang ang atong hari. Nagpuri-puri siya. Kining service, dalawang grupo ng tao meron dito. Isang team David at isang team Michael. Yung mga Michael, tagatingin lang. Yung mga Michael, sige reklamo. Yung mga Michael, nag-aantay sa presensya ng Diyos. Pero nasaan ang Team David? Ang Team David ay praiser. Ang Team David ay worshiper. Ang Team David ay nag-celebrate. Lahat ng Team David mag-ingay! Now, as I close, huli na to, and we will worship ng bigay todo. Alam nyo ba, bakit si Michael nag-criticize lang kang David na nagdaig sa Ginoo? Alam nyo kung bakit? Kasi si Michael, laki sa palasyo. Pero si David, laki sa bukid. Si Michael, prinsesa siya. Anak siya sa hari. Pero si David, naranasan niya magbantay ng kabaw, ng tupa, sa farm. Si Michael, nagdako na siya, nahayahay kaayong yang buhay. Pero si David, naranasan niyang maging pobre. Kaya nagpasalamat siya sa grasya sa Diyos. Paminaw. It's easy for you to judge my praise when you don't know what I've been through. Dali lang sa'yo mukatawa sa akong pagdaig kasi hindi mo pinagdaanan yung pinagdaanan ko. So don't judge my praise because you don't know my pain. I have my reason. Tinatawanan mo yung young people na nagaligid-ligid. Hindi mo alam na matay pala ang papa niya last month. Hindi mo alam may sakit pala siya. Hindi mo alam may stage 4 cancer pala siya. Pero nagapdaig pa rin siya gihapon sa Ginoo.
Huwag ka mo mag-judge sa pagpupuri ng kapatid mo. Marami ang pinagdaraanan bago niya naabot kung anong meron siya ngayon. Kaya young people, sabihin niyo palagi, I don't care anong sasabihin ng tao. As long as I live, I will praise you. For you are great. You are good. You are glorious. You are gracious. I have my reasons. Itaas ang kamay. Sige, sabay-sabay tayo. Syagit, daig sa Ginoo. Ito ang totoong revival. Kahit walang kanta, kahit walang drums, kahit walang keyboard, kahit wala'y nagasyagit sa pulpit, revival! Kung gusto mo hawakan ang kamay ng katabi mo, hawakan mo. Sabay-sabay kayong lumundag. Sabay ka mo mulukso. Sige. Lukso, lukso, lukso. Lukso sa Ginoo. Daig! Higal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 aba. Hikanalalaba ka sa kayaralalaba. Hikondaralaba ka sa kayaralaha. I have my reason. I have my reason. I have my reason. That's it, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it. In the name of Jesus. In the name of Jesus of Nazareth. In the name of Jesus. This is the old-time apostolic Pentecostal. That's why we are holy rollers. Sige, sige, sige. Let the Holy Ghost flow.